Hi, demo ko lang ng mabilis yung about sa pag-update ng financial month start date. So, lahat tayo naka-default na 1, which is sa iba, hindi siya bagay for pwede kasing gamitin niya na yung base sa sahod niya. So, 15 and 30 yung usual. So, pwede niyang i-update kung gusto niya na start ng budgeting niya or start ng insights niya is hindi mag-start sa 1. Pwede niyang gawing 15 or 30. Depende sa kung kailan pumapasok yung unang sahod niya para mas malinis yung financial tracking. So, kung naka 1 yun, kung makikita nyo dito sa transactions, sino ba dito? Ito, interest transactions na lang. Nagsisimula siya, yung insights, sa September, sa 1, since yun yung naka-indicate na financial cycle na first date. So, baguhin natin. Gawin nating 4 na lang. Oops, 14. 4 na lang. Save. Then, mas madali kasing makita dito sa insights. Pero, magkakascade rin to dun sa budgeting and sa recent transaction. So, yun. Kung makikita nyo, hindi na kasama yung September 1 sa month ng September ko. Kasi dineclare ko na ang start ng month ko is 4, hindi 1. So, pag matras ako ng August, check ko dito. So, from August 4 until September 3. So, nasama ko na yung September 1, 2, and 3 dun sa isang cycle ko ng month of August. So, isang cycle ko ng month of August. So, yun. Magkakascade rin siya sa budgeting feature. So, mababawasan yan. Hindi niya na makaka-capture yung iba kapag kalabas na siya dun sa financial cycle niya. So, yun. Short video lang naman to. Ilang naman talaga ang i-edit nyo and gusto ko lang pakita na ina-update niya yung span ng month. Ina-update niya yung start ng specific month based dun sa dinedeclare nyo on this field. So, yun lang.